Ang nakaraan. At patuloy na ngang inilulunsad ang Heavenly Dragon Grand Tournament na kung saan napakarami din namang mga tao na dumalo, at sa kasalukuyan ay lumalaban si Joke Legion. Ngunit naiinis din naman ang mga tao sa ating bida sapagkat sinasabi nilang mahina lang ito, at nagtataka din naman si Charion, dahil maraming mga prominenteng mga pamilya ang nanonood sa laban ni Joke Legion. At sa patuloy na pagkapanalo nito ay ilalabas na niya ang tunay niyang lakas sapagkat magsisimula na ang first rounds ng finals. At ang unang katunggali ni Joke Legion ay nagngangalang si Chusa, at mas kilala bilang Deadly Poisonous Sword, at kagaya nga ng kanyang palayaw na ito ay gumagamit siya ng espada na mayroong venom. At hindi din naman ito tanggap ng mga tao sapagkat marami ang natatakot sa kanya, ngunit kahit gayon paman ay kahit sino ang kanyang mapagtripan na patayin ay kanyang tinatapos ang buhay gamit ang makamandag niyang espada. Kaya't sa ngayon ang mga manunood ay napapailing na lang sa kadahilanang sa dinami-dami ng mga taong makakalaban ay bakit si Chusa pa, at naawa pa nga ang isang tao kay Joke Legion sa posible nitong kahantungan sa magiging laban nila. At napatanong din naman agad si Charion dito kung talaga nga bang ang taong iyon ay napakadelikado. At sinagot din naman agad siya nito na kahit na dumikit lamang ang espada ni Chusa sa balat ng kanyang kalaban, ay siguradong napakadelikado na kaya't ang lahat ng mga naging kalaban ni Chusa sa tournament na ito ay namatay. At sa paghaharap naman ng dalawa ay nagsasalita na si Chusa, na meron siyang naririnig na mga sabi-sabi na si Joke Legion ay nakakatsamba lang sa lahat ng kanyang mga laban sapagkat siya ay napakalakas ang swerte. Ngunit sa pangiting sagot ng ating bida ay sinabi nito na para bang si Chusa ay hindi bumibilib sa kanyang sariling kakayanan sa paggamit ng espada. Sa kadahilanang gumagamit pa ito ng mga venom para talunin ang kung sino man ang kanyang makakaharap, at sumagot din naman si Chusa na ganyan din naman ang sinabi ng kanyang mga pinatay na kalaban bago niya tapusin ang mga iyon. At sa paghahamon nga ni Chusa kay Joke Legion ay napapangiti din naman ito at sabay na sinasabi na hayaan niyang ipakita sa ating bida kung ano ang ginawa nito sa mga humahamak sa kanyang kakayanan. At dali-dali din naman itong umatake kay Joke Legion at wala din naman siyang intensyon pa na buhayin ito. Ngunit ang hindi niya inaasahan sa kabila ng kanyang napakalakas na pagbigwas ng kanyang espada ay mabilis lang din naman itong naiwasan ni Joke Legion. At ang ginawa ng ating bida ay tinapik lang nito ang kamay ni Chusa na nagdahilan ng kanyang panginginig at bigla na din nitong nabitawan ang kanyang espada. At hindi pa nga natatapos ang kaunting atake na yon ni Joke Legion, ay bigla din naman niyang sinaksak ang kanang kamay nito, at sa sobrang bilis ng ataking iyon ay hindi nga namalaya ni Chusa ang pagkakatalsik ng kanyang mga dugo. At dahil dito ay nagsisisigaw nga ito habang patuloy pa din ang pagbaon ng espada ni Joke Legion, at pangitingiti pa nga ang ating bida dahil sa ngayon ay hindi na siya magpipigil pa sa kanyang mga gagawing atake. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gagawin ni Joke Legion, at hinugot na nga niya ang nakabaon na espada sa kanang kamay nito at hinati patungo sa kanyang daliri. At hindi pa nga buong lakas ang ginagamit ni Joke Legion, at kayang-kaya na niyang pataubin si Chusa. At sa ngayon ay sinasabi nga ni Joke Legion na hindi na kailanman mahahawakan ni Chusa ang kanyang makamandag na espada. At sa hindi inaasahang ataking iyon ng ating bida, ay biglang nagkaroon ng katahimikan sa paligid habang pinagmamasdan ng mga manonood ang pagkahati ng kamay ni Chusa. At sa ngayon ay napaluhod na nga ito sa harapan ni Joke Legion at hindi na kaya ng kanyang katawan ang ganoong klase ng sakit at sa patuloy na pagkaubos ng kanyang dugo. At hindi pa din lubos maisip ni Chusa sa kabila ng kanyang mga taong pinatumba at pinatay, ay ito din ang mangyayari sa kanya kaya't si Chusa ay napapatulala na lang at hindi alam kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. At pati na din ang mga manonood ay hindi makapaniwala sapagkat iba ang kanilang inaasahang magiging resulta sa laban ng dalawa. At pati na din si Charion ay nagugulat sa ginawang ito ni Joke Legion kahit na alam niya na siguradong mananalo ito. At sa panandaliang katahimikan ay nabalot din naman ng sigawan at hiyawan ng lugar. At hindi nga makapaniwala ang mga tao sapagkat hindi nila inaasahan ang lahat ng ito na sa isang iglap lang ay magagawang hatiin ni Joke Legion ang kanang kamay ni Chusa.
Kaya't habang nanonood si Sochang ay bigla itong napatayo sapagkat ang buong akala niya ay mahina lang si Joke Legion. Ngunit para bang alam na din naman ni Sol Byokwa na ganito ang mangyayari sapagkat mayroon na siyang hinala na malakas nga talaga itong si Joke Legion. At napapatanong na lang din si Sochang kay Byokwa kung dati pa lang ay malakas na si Joke Legion at hindi nga niya namalayan sapagkat wala itong ginagawa habang sila ay nagsama sa mga nagdaang pagsubok na ginanap. At dagdag pa nga nito ni Sochang na hindi nga maramdaman ang angking lakas ni Joke Legion sa mga panahong iyon, at habang pinapakinggan naman ni Sol Byokwa ang patuloy na pagngangaw ni Sochang ay nakafocus lang ang tingin nito sa ating bida. At sa pagkakataong ito ay napapatanong pa din si Sochang na kung saan ba matatagpuan ang New Wind Manor na sinasabi ni Joke Legion. Sapagkat wala nga siyang nabalitaan na mayroong ganoong klasing lugar pero ngayon ay para bang nagpapakita si Joke Legion ng kakaibang lakas gamit ang martial arts. At hindi nga makapaniwala si Sochang na kaedad lang nila ito at habang naririnig naman ito niyang Master Im ay para bang napakaraming mga pumapasok sa kanyang isipan. At dahil din sa labang ito ay natuklasan din niya na meron pa palang mga kaedad nila ang nagtataglay ng ganitong klasing martial arts. Kaya't sa ngayon, ay bibigyan din niya ng pansin si Joke Legion at sa bawat galaw na gagawin nito sa tournament. At napapaisip pa nga siyang Master Im habang tinititigan ang ating bida at sinasabi niya na ang level ng martial arts ng taong ito ay hindi na ayon sa kanyang edad kundi ay mas malakas pa. Kaya't nagtataka na lang ito kung saan ba talaga nanggaling si Joke Legion. At ang kanyang pinakakatanungan lamang kay Joke Legion, na kung ang layunin ba talaga nito ay manalo sa Heavenly Dragon Grand Tournament o baka may iba pang mas malalim na dahilan. At sa kasalukuyan naman ng matapos na ang laban ay makikita sa isang parte ng lugar na kung saan idinadaos ang iba't ibang klaseng pagsasalo-salo. Ay maririnig ang mga tao na sinasabi na mabuti nga at ganoon ang ginawa ni Joke Legion kay Chusa sapagkat pinapatay nito ang kanyang mga kalaban. At masayang-masaya naman ang mga tao doon at sinasabi pa nga ng mga ito na sa susunod niyang laban ay gawin niya muli itong kapanapanabik. At pangiti-ngiti lang din naman si Joke Legion habang kinakawayan ang mga ito at sinabi pa niya na dapat ay siguraduhin lang nila na makapunta sa kanyang laban at manood. At nang mapaupo na nga ang ating bida ay sinasabi pa nito kay Charion na ganitong klase pala ang pakiramdam kapag nagiging sikat na at kilala ng mga tao sa paligid. Kaya't napapaisip na lang din si Charion na kadalasan ang mga kalahok na nakakapunta sa Heavenly Dragon Grand Tournament Finals ay kinatatakutan, ngunit sa ngayon parang kakaiba ang ipinapakita ng mga tao patungo kay Joke Legion. At masayang-masaya pa nga sila na nakikipag-usap dito at walang halong takot na mararamdaman sa kanilang pagsasalita. Subalit bigla din namang nagsalita ang isang tao at sinasabi nito na kahit na sumisikat ngayon si Joke Legion, ay mayroon pa ring isang tao na kilala at pinakasikat sa Heavenly Dragon Grand Tournament. At ito ang Nameless Traveler na kung saan siya ang itinaguriang pinakamalakas sa tournament na ito, at kahit na ang pinakadalubhasang mga master ng martial arts, ay nahihirapan pa na tanggalin ang sombrero na suot-suot nito. At dagdag pa nga ng taong ito na tinanong ang kanyang kasama, at sinasabi niya na di ba ay nakapanood ito sa laban ng Nameless Traveler. Ngunit sagot naman ng kanyang kasama ay kahit na ano pa ang kanyang gawin, ay wala itong nakita habang lumalaban ang Nameless Traveler sapagkat ang mga galaw nito ay napakabilis. At habang nakikinig niya si Charion at si Joke Legion sa pag-uusap ng dalawa, ay sinasabi pa nga ng mga ito na wala silang maintindihan sa mga nangyayari habang lumalaban ang Nameless Traveler. At ang kanyang nakita lamang ay kaunting galaw nito, habang hinuhugot ang kanyang espada nang hindi pa nga nangangalahati. At bigla nitong ibinalik naman agad at sa mga sandaling iyon ay napakarami na palang nangyari. At kasabay ng paghuhugot ng espada ng Nameless Traveler, ay bigla din namang bumulwak ang dugo ng kalaban nito sa kanyang mga balikat, at hindi makapaniwala ang mga manonood sapagkat hindi nga nila nakita na lumapit ito sa kanyang kalaban. At ayaw din namang maniwala ni Charion na ganun kalakas ang kakaharapin ni Joke Legion, at wala siyang maisip na paraan kung papaano mananalo ang ating bida kaya't ito ay labis na nag-aalala para kay Joke Legion. Ngunit sinagot din naman agad siya ng ating bida at sinasabi nito
na ang sitwasyon ngayon ay hindi na niya kontrolado at para bang ang lahat ay nagiging komplikado na. Kaya't napapaisip na lang din si Charion habang tinitignan niya si Joke Legion, na ngayon pa lang niya ito nakitang kinakabahan ng masyado kaya't ito ay napapatanong na lamang sa ating bida kung siya ba ay kinakabahan sa darating niyang laban sa Nameless Traveler. Ngunit bigla din namang iniba ni Joke Legion ang kanilang pag-uusap at sinagot siya nito na hindi nito nadala ang kanyang pitaka at siya ay nagugutom na kaya't ilibre na lang muna siya ni Charion. At pumayag din naman agad ang babae at natutuwa na lamang ang ating bida at napakarami niyang gustong kainin ngayon, ngunit 2 gold lamang ang dala ni Charion kaya't kaunti lamang ang kanilang ma-order. At dahil doon ay bigla din namang tumahimik ang dalawa sapagkat hindi sila mabubusog kung kaunting pera lamang ang dala ni Charion. Kaya't naisuggest na lamang ni Joke Legion na maghugas na lamang sila pagkatapos nilang kumain sapagkat wala din naman silang pera. At bigla din namang nagulat ang dalawa sapagkat mayroon silang nakitang pamilyar na tao na nakatayo sa kanilang harapan. At sinasabi nito na siya na ang bahala sa kanilang pagkain at ililibre niya ang dalawa kung anuman ang kanilang gustong kainin. At nagtataka din naman si Charion kung bakit narito si Sol Biokwa, at sinabi din naman nito na siya ay nagagalak na makita si Charion at siya ay nanalo upang maging Phoenix. At dagdag pa itong nagpasalamat kay Joke Legion sa lahat ng kanyang mga ginawa sa Dragon and Phoenix Tournament at napapatingin na lang din ang ating bida dito. At biglang siyang nagsalita na hindi na siya nito dapat pinasalamatan, at ang nararapat sa mga papuri niyang ito ay siyang Sochang na nagligtas sa kanilang lahat. Ngunit hindi din naman naniniwala si Sol Biokwa sa gustong ipalabas ng dalawa, kaya't nagtataka na lamang din si Charion kung papaano niya ito nalaman. At sa patuloy niyang pagkamangha ay kinakausap sila ni Sol Biokwa na galing sa isang napaka-prominenteng pamilya, at mapapag-alaman niyang ang babaeng ito ay paminsan lamang humarap sa mga tao, lalong-lalo na sa pakikipag-usap. Ngunit sa napakalalim na pag-iisip ni Charion, ay bigla din namang sinabi ni Joke Legion, na huwag na itong mag-aalala sapagkat siya ay loyal sa isang tao lamang habang siya ay napapatingin dito kaya't si Charion ay biglang nag-blush dahil sa mga sinasabi ni Joke Legion. At sa ngayon na nga ay tinawag ni Sol Biokwa si Joke Legion. Kaya't ang ating bida ay napapatingin na lamang dito at siya ay nagaantay baka mayroon pa itong sabihing mga importanteng bagay. Subalit sa napakatalas na mga tingin ni Sol Biokwa, ay seryoso din naman itong sinabi sa kanya na napaka-misteryosong tao talaga ni Joke Legion. At sa kasalukuyan ay magsisimula na nga ang final round sa Heavenly Dragon Grand Tournament. At ang lugar na ito ay punong-puno nga ng mga tao na sabik ng manood sa labanang magaganap. At ang mga audience ay hindi na makapaghintay sapagkat ang araw na ito ay talagang hindi makakalimutan, at sinasabi din naman ng isa na ang tournament ngayong taon ay napakaraming sorpresa ang naganap. At hindi nga makapaniwala ang mga ito sapagkat hindi nila inaasahan na ang dalawang iyon ang maghaharap sa final round. At sa pag-uusisa naman ni Charion ay para bang kakaiba ang kanyang nararamdamang kaba sa lugar na ito kumpara sa mga unang laban. At napapatanong na lang din ang matanda kay Charion kung ito ba ay nangangamba para sa kaligtasan ni Joke Legion. At sinagot din naman agad siya ng babae na iyon na nga ang kanyang nararamdaman at dagdag pa ni Charion na napagalaman din nito na magaling din sa martial arts ang matandang babae. Kaya't napapasabi na lang siyang wayong na nasasabik din siya sa laban na magaganap at gustong-gusto niyang panoorin ang martial arts ng Demon Sword na ngayon ay tinatawag ng mga tao na Nameless Traveler. At sa napakatagal na panahon ay hindi pa nakikita ng matanda na ito ay lumalaban sapagkat wala pang ang nakakapantay sa angking galing nito sa larangan ng martial arts. At kung sino man ang mananalo sa kanilang dalawa ay naipapakita lamang nito na siya ay mas dalubhasa. Ngunit kahit gayon pa man ay kaabang-abang ang magaganap sa mga ito, sapagkat kahit sa isang tingin lamang ay hindi agad-agad na mapagdedesisyonan kung sino ang mananalo sa dalawa. At sa pagkakataong ito ay punong-puno na ng sigawan at hiyawan ang buong paligid, at sinasabi pa nga ng mga manunood na ang lahat ng kanilang pera ay itinaya nila sa Nameless Traveler at sigurado sila na ito ang mananalo sa laban ngayon. At sa pagkakataong ito ay nagsasalita na nga si Chon Muak at sinasabi nito kay Joke Legion
na kahit siya pa ang anak ng kanyang master, hindi nito pipigilan ang kanyang lakas at gagamitin niya ng buong buo ang kanyang martial arts. At kahit na kung kinakailangan man niyang patayin si Joke Legion, ay gagawin niya ito mapatunayan lang na ang kanyang martial arts ay mas malakas, at wala naman itong magiging pagsisisi sa lahat ng kanyang mga gagawin kay Joke Legion. At sa mga nakakapangilabot na sinasabi ni Chon Muak, ay makikita pa din naman si Joke Legion, na relax ang kanyang mga iniisip at napapangiti pa nga ito sapagkat hindi na din siya magpipigil ng kanyang lakas. At sa pagkakataong ito ay hinugot na nga niya ang kanyang demonic sword, na agad din namang nagpalabas ng napakalakas na aura na handang-handa ng kumitil ng buhay. Kaya't sa ngayon ay sinasabi nga ni Joke Legion, habang itinututok niya ang kanyang demonic sword dito, na alam din niyang lalabanan siya ni Chon Muak ng buong lakas kaya't siya ay handang-handa ng humarap dito. At hindi pa nga natatapos ang kanyang pagsasalita, ay bigla din naman itong nawala sa kanyang kinalalagyan at sa pamamagitan ng kanyang angking bilis ay hindi nga din ito nakita ng mga manunood. At pabigla-bigla nga siyang sumulpot sa harapan ni Chon Muak habang nagugulat, ngunit nasalag pa din naman niya ang ataking ito ni Joke Legion. Habang patuloy pa din namang nagsasalita ang ating bida at sinasabi niya na ngayong araw ay magkakasubukan na ng totoong lakas. Kaya't sa mga sinasabing iyon ni Joke Legion ay excited na din si Chon Muak na ito ay harapin at dagdag pa nga ng ating bida na sa laban na ito ay itataya niya ang kanyang buhay sapagkat iyon ang nararapat.